Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari taong 1989. Pangangaso ang hanap buhay ko. At bukod po doon, ay isa rin po kong manunugis ng mga aswang. Nagsimula po ang pagiging manunugis ko nang mamatay ang nanay ko sa kamay ng mabangis na aswang. Isang araw ay merong lumapit sa akin na isang matandang lalaki. Bibili raw siya sa akin ng baboy ramo para sa kanyang apo na buntis. Kaya naman, hinulihan ko siya kasama ng kaibigan ko na si Ruel. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, maling hayop pala ang nahuli ko. At doon na nga po nagsimula ang kalbaryo sa buhay ko. Dahil maging si tatay ay nadamay sa pagkakamaling nagawa ko. Kailangan kong harapin ang mga kampon ng kadiliman para mabawi si tatay sa kamay ng mga aswang. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga pangalan at lugar na ginamit ko ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan sa totoong lugar ng pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Tonyo. At ito ang aking kwento. Aray! Aray, tay! Huwag niyo naman po masyadong diinan ng pagdampi ng tela sa sugat ko. Ang sakit ho eh! Ikaw naman kasi bata ka eh. Hindi ka nag-iingat. Palagi ka na lamang umuuwi rito na may sugat sa katawan. Kung walang kalmot sa likod, may saksak naman sa tagiliran. Abay, baka sa susunod, bangkay mo na ang darating dito sa bahay. Tay, hindi po mangyayari yun. Dahil kaya ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko eh. Kaya sige na po, tay. Gamutin nyo na lang po ang sugat ko. Sobrang sakit na po ng likod ko eh. Ang kirot. Hay nako. Kailan ka ba titigil sa ginagawa mong yan, Tonyo? Abay, nakakasawa na rin naman na palagi na lamang akong nag-aalala sa'yo. Tay, wala pong masama sa ginagawa ko. Sayang naman po ang mga natutunan ko kay Lolo Menard. Kung hindi ko po mapapakinabangan, di po ba? Hay nako, ewan ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit tinuruan ka pa ni tatay sa pangangaso. Tuloy sumasakit tuloy ang ulo ko sa'yo. Pabihira ka, oo. Tay, ako naman po may gusto nito eh. Aray. Tay, dahan-dahan lang naman. Ang sakit po ng sugat ko, tay. Kawawa naman ako. Nasugatan na nga po ako eh. Pinagkakadiinan niyo pa po pagdampi ng tela sa sugat ko. Ay nako, kulang pa yan. Ganyan talaga ang napapala na matitigas ang ulo. At teka, siya nga pala. Saan mo ba nakuha ang sugat na to? Hinabol po kasi ako ng mabangis na asong gubat kagabi. Sa pagmamadali ko pong tumakbo, yun, natisod po ako at tumama po ang likod ko sa sanga ng kahoy na nakaharang dun sa daraanan ko. Kalokohan. Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng sugat yan, ha? Magpapalusot ka pa eh. Ang sabihin mo, naghanap ka ng aswang at nakipaglabang ka na naman sa mga halimaw dun sa gubat. Alam niyo naman po pala eh. Bakit nagtatanong pa po kayo sa akin? Dahil gusto kong subukan kung magsasabi ka sa akin ng totoo. Imbis na humingi ka ng pasensya dahil sa pinag-aalala mo ko eh, nakuha mo pang magsinungaling para pagtakpan lamang ang kasalanan mo. Oo na. Kasalanan ko na ho. Pasensya na po kung pinag-alala ko po kayo. Ay nako, aray, napakasakit talaga ng sugat ko. Mamamatay na yata ako, taya. Ang masamanda mo matagal mamatay. Tsaka paano hindi sasakit yan? Kalbot ng aswang yan, hindi gasgas ng kahoy. Pambihira ka naman talaga, oo.
Magsisinungaling ka na nga lang, hindi mo pa ginaligan. Tama na nga po tayong paninermin niyo sa akin. Mas lalo lamang pong sumasakit ang sugat ko eh. Isa pa, ang tagal niyong gamutin yan. Baka mamaya maubusan na ako ng dugo. Tsaka mas marami pa ang sermon niyo kaysa sa gamot na nilalagay niyo sa sugat ko eh. Ang dami mo reklamo. Ngayon lang to ha. Sa susunod, hindi na talaga kita gagamutin. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi niyo naman po ako matitiis, tay. Teka, maiba nga po pala tayo ng usapan. Bakit ba ayaw niyo po ako mangaso? Hindi po ba dati naman kayo manunugis ng mga aswang? Ano po nangyari? Ayoko na pag-usapan pa tungkol sa bagay na yan. Nagtataka lang po kasi ako sa inyo. Ayaw niyong mangaso ko. Pero ang tinda ninyo, lahat ay may kinalaman sa pangangaso. Ay nako, iba ang tungkol sa mga tinitinda ko. Dahil doon natin kinukuha ang panggastos natin sa araw-araw. Hindi naman sapat ang kinikita mo sa pagbebenta ng mga hayop na mahuhuli mo sa gubat. Dahil mas lamang yung wala kang huli. Dahil iba na pala ang inaatupag mo. May kabuluhan naman pong ginagawa ko, tay. Sa ngayon may kabuluhan pang ginagawa mo. Pero paano naman ang kinabukasan mo, anak? Humanap ka ng matinong trabaho. Yung bubuhay sa magiging pamilya mo. May sarili po akong dahilan, tay. Huwag niyo na pong isali sa usapan natin ang pagpapamilya. Dahil wala pa po sa isip ko yan ngayon. Sana naman makinig ka sa akin, anak. Hindi ka ba naghahangad ng tahimik na buhay? Tay, tahimik naman po ang buhay natin ha. Nagbago lang po nang mamatay si nanay. Teka, huwag ka balikot. Hindi pa ako tapos sa paglalagay ng gamot sa sugat mo. Sadyang nag-iiba ang takbo ng usapan namin ni tatay kapag nababanggit ko sa kanya ang tungkol kay nanay. Kaya napangiti na lamang ako habang nililinisan niya ang sugat ko sa likod. Nakadapa ako nun sa katre na gawa sa kawayan. Si tatay naman ay nakaupo sa tabi ko. Hawak ang kulay asul na palanggana. May laman yun na malinis na tubig mula sa pinakuluang talbos ng dahon ng bayabas. Sa kaliwang tabi naman niya ay ang kulay puti kong sando na sinira ng kalmot ng aswang. Maya-maya pa ay napansin ni tatay ang suot kong kwintas na may palawit na maliit na bote. May laman ito na kulay dilaw na likido dahil sa kamandag ng ahas na kobra. Yun naman ang ginagamit kong panglagay na lason sa dulo ng palaso ko. Tonyo, hanggang ngayon pala isuot mo pa rin ang tagsuri mo. Delikado ang bagay na yan, lalo na't may sugat ka sa katawan. Proteksyon po to, tay. Proteksyon? Kapag natanggal ang takip niyan at bumungos yan sa sugat mo, tsak, sementeryo ang bagsak mo. Si tatay naman eh. Ang dami niyo naman pong pinupuna sa akin. Paano di ko pupunahin? Nakikita ko sa leg mo. Tsaka, hindi ako makapag-focus sa paglilinis ko ng sugat mo. Tay, alam niyo naman pong hindi ko to pwedeng hubarin sa leeg ko. Bilin po yun sa akin ni Lolo Maynard. Matagal nang patay si tatay. Kaya wag mo na siyang isali sa usapan natin. Tsaka para sa'yo sinasabi ko, 1,000 tao na rin ang namatay dahil sa kamandag ng kobra. Baka nakakalimutan mo. Opo, alam ko naman yun, tay. Isa pa, ginagamit ko rin po ito sa mga lakad ko. Naniniguro lang naman po ako sa mga nilalang na nakakasagupa ako sa gubat. Tsak na wala silang ligtas kapag tinamaan ko po sila ng palasong may kamandag ng kobra. Tsak, bubula ang bibig nila. Puro ka talaga kalukuhan. Tay, wag na po kayo mag-alala. Pabayaan niyo na lamang po ako sa ginagawa ko. Ano pa nga ba? Hindi na rin naman kita mapipigilan. Ako naman hanggang paalala lang. Dahil lagi ka na lamang umuuwi sa bahay na may sugat sa katawan. Nag-aalala ko na baka sa susunod, hindi na tayo magkitang mag-ama. Sandaling huminto sa pagsasalita si tatay. Nang itali niya sa dibdib ko ang kulay puting tela. Ibinenda niya yon sa sugat ko. Napasigaw naman ako sa sobrang sakit dahil hinigpitan ni tatay ang pagkakatali niya sa dibdib ko.
Aray! Aray, tay! Ang sakit naman po! Ay, pakibawasan naman pong pagkakahigpit ng tali, aba. Para naman pong ayaw nyo na akong huminga niyan eh. Sus, magpasalamat ka na lang at inaasikaso pa kita sa kabila ng katigasan ng ulo mo. Si tatay talaga, oh. Palaging may nasasabi. O ayan, tapos na. Bumangon ka na dyan. Mamaya na po ako babangon, tay. Sobrang sakit po talaga ng likod ko eh. O siya, sige. Maiwan na muna kita rito, ha? Walang bantay sa tindahan natin. Magluto ka na lang ng tanghalian natin. Si tatay talaga, oh. Ako na naman ang paglulutuin nyo. Ang gusto ko lang naman po ay kumain na lang. Tumigil ka na sa katamaran mo, ha, Tonyo? Hindi na nakakatuwa yan. Basta, magluto ka tapos ang usapan. Hala, sige na, tutuloy na ako. Bahala ka na dyan sa bahay, ha? Tumayo si tatay. Dala niya ang kulay asul na palanggana hanggang sa paglabas niya sa silid ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang mahinang yabag ng mga paa niya palabas ng bahay. Saka lang din ako nakahinga ng maluwag at dahan-dahang tumihaya ng higa habang nakatingin sa bubong namin na gawa sa dahon ng anahaw. Pagkatapos ay muli kong naalala ang tungkol sa totoong dahilan ng pagiging manunugis ko ng mga aswang. 10 taong gulang pa lang ako noon nang matuto kong humawak ng iba't ibang klase ng sandata. Tinuruan ako ni Lolo Menard kung paano ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga masasamang elemento na nagtatago sa dilim. Hindi lang ako isang mangangaso ng hayop, kundi isa rin akong manunugis ng mga aswang. Tanging si tatay at ang kaibigan ko na si Ruel ang nakakaalam ng tungkol sa lihim ko. Sa kabila ng lahat ng yon, tutol naman si tatay sa ginagawa ko. Gusto niyang kalimutan ko ang pagiging manunugis ng mga aswang. Pero dahil gusto ko ang ginagawa ko, ay hindi rin niya ako napigilan at madalas na pinagsisimulan ng pagtatalo naming dalawa. Pakiramdam ko, kapag nakakapatay ako ng mga aswang, may buhay rin akong naililigtas. Pagkalipas ng 5 minuto, ay nagpasya na rin akong bumangon sa higaan at bumaba ng katre para magluto ng tanghalian. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating naman ang kaibigan kong si Ruel. Diretso siyang pumasok sa loob ng kusina. Dala ang mga palasong binili niya sa palengke. Ipinatong niya ang mga yon sa ibabaw ng lamesa. Saka siya tumingin sa akin. O ano? Kumusta ng pakiramdam mo, tol? Eto, konti na lang ang sakit ng likod. Medyo maayos-ayos na. Asya nga pala. Tignan mo to mga binili kong mga palaso. Konti lang ang inabot ko kanina eh. Marami na kasing bumili ng mga taga-ibang baryo. Sinulyapan ko ang halos kalahating dipa ng kahoy na palaso. Sa dulo nito ay merong talim na kasing tulis ng disingkong pako. Nilapitan ko yun at hinawakan ang isang piraso. Habang sinisipat-sipat ko to sa ere, napangiti ako dahil talagang maganda ang palasong yun. Saka naman ako tumingin sa kaibigan ko na nakatingin din sa hawak kong palaso. Salamat dito, Tola. Ayos na to. Sapat na to para sa mga hayop na huhulihin ko sa gubat. Teka, bakit nga pala inutusan mo akong bumili ng mga palaso sa ibang tao? Samantalang may tinda naman si Mang Narding, di ba? Bakit, Tol? Sa palagay mo ba papayag si tatay na bumili ako sa kanya ng mga palaso? Alam mo namang matagal niya nang gusto na tumigil ako sa ginagawa ko, di ba? Pambihira ka naman, oo. Sasama na naman ang loob ni Mang Narding yan sa'yo. Kapag nalaman niya to, Tol. Tol, hindi naman niya malalaman, di ba? Maliban na lang kung isusumbong mo ko sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? Aba, malay ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Tol. Wala ka bang tiwala sa akin? Nagpapaalala lang naman ako sa'yo bilang kaibigan mo. Habang nagpapaliwanag si Ruel, ay ibinalik ko naman sa lagayang bilog na basket
ang palasong hawak ko. Saka ko ito ipinasok sa loob ng silid ko. Pagbalik ko ay nakaupo na si Ruel sa bangkong tabla at nakatingin siya sa labas ng bintana. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya at bahagya pa siyang nagulat nang magsalita ako. Tol, matanong lang kita. Ano na nga palang balita sa bayan? Yun, may mga bago na naman daw natagpo ang patay na buntis doon sa Kakawayan na malapit sa palengke nila. Tapos habang nasa tricycle naman ako kanina, nakita kong nagkakagulo yung mga tao sa kabilang palayan. May nabiktima na naman daw ang aswang. Sino raw, tol? Sa pagkakarinig ko sa usapan ng mga taong nakatabi ko sa upuan ng tricycle, Mang Lando raw ang pangalan eh. Kaya lang balita sa lugar nila, naaswang daw si Mang Lando. Kaya ang pinagtataka ko, paano siyang papatayin ng aswang? Eh aswang din naman siya, di ba? Nakapagtataka nga yun ah. Baka naman sila nagpapatayan kapag wala na silang nahahanap na pagkain. Siguro, may punto ka naman sa sinabi mo eh. May nakakita ba sa nangyari? Yun lang, wala nga eh. Diyos ko, ito talaga ang dahilan kung bakit nangangaso ko ng mga aswang eh. Dahil marami ang namamatay nang walang nakakakita. Hinaan mo ang boses mo, tol. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Kapag nalaman nilang mangangaso ka ng mga aswang, manganganib ang buhay mo, Jack. At teka, sandali lang. Ano bang plano mo ngayon? Ano pa nga ba di dating gawin? Maghahanap ng mga aswang sa gubat at maghahanap din ng mga hayop na pwedeng maibenta sa palengke. Alam mo, tol, naiinip na rin ako sa mga pinaggagawa mo eh. Bakit di mo nalang hanapin ang kuta ng mga aswang nang matapos ng paghihirap mo? Hindi yung ganun kadali, no? Mahabang proseso yun. Tsaka, pasasaan pa. At mahanap ko rin ang kuta ng mga aswang. Huwag ka lang mainip. Ako nga, relax lang eh. Pagkatapos namin mag-usap, tumayo si Ruel at nagpaalam na sa akin. O paano? Kailangan ko nang umalis. Marami pa akong gagawin sa bahay eh. Sige tol. Salamat sa mga palaso ha. Nako, wala yun. Sige na, umuwi ka na. Bumalik ka rito mamayang gabi ha. Oo na. Tinapik ni Ruel ang balikat ko, saka siya umalis. Nahulog naman ako sa malalim na pag-iisip. Kaya hindi ko namalayan ang pagdating ni tatay. Bagya pa ako nagulat nang makita ko siyang nakatayo sa tabi ko at ipinatong niya ang dala niyang lutong ulam sa ibabaw ng lamesang nasa harapan ko. O hayan, ibinili kita ng paborito mong ulam na isda. Kumain na tayo. Nandiyan na po pala kayo, tay. Abay kanina pa. Hala, sige na. Maganda ka na ng pagkain natin. Ipinaganda ko ng pagkain si tatay. Habang kumakain kami, biglang nabuksan ni tatay ang usapan tungkol sa nangyari sa kabilang baryo. Anak, alam mo na ba ang balita sa karatig baryo natin? Hindi pa po, tay. Yun na nga, marami raw gumagalang aswang sa gubat. Baka matsyempoan mo ang grupo nila. Kaya huwag ka na muna mangaso. Sabi ko na nga be, diyan na naman po mapupunta ang usapan natin. Ano ka ba? Pinapaalalahanan lang kita at walang masama sa sinabi ko sa'yo. Sige na po, tapos na po ako kumain. Napaangat ng mukha si tatay nang mabilis akong tumayo. Halos hindi ko pa naubos ang kanin sa plato ko. Kaya naman, tumigil sa pagsubo ng kanin si tatay. Kung lagi kang ganyan, baka hindi na talaga kita pakailaman. Pero walang sisiyan ha, kapag may nangyaring masama sa'yo. Hindi niyo po ako naiintindihan, tay. Ayoko na po magtalo pa tayo. Kaya alis na lang po ako. At saan ka na naman pupunta ha? Kay Ruel? Kahit saan po. Basta malayo dito. Abat, bakit ka ba nagkakaganyan ha, Tonyo? Gusto niyo po bang malaman? Sabihin mo nang maintindihan ko. Dahil hindi ako manghuhula. Tay, gumagawa po ako ng paraan para mabigyan ng hustisya ang nangyari kay nanay. Na hindi niyo magawa para sa kanya. Imbis na suportahan niyo po ako, pinipigilan niyo pa ako eh.
Pinipigilan kita, anak. Dahil ayokong magkaharap kayo na mabangis na aswang na pumatay sa iyong ina. Kaya nga po naging manunugis po ako ng aswang, Tay. Dahil siya po talaga ang hinahanap ko. Tonyo, anak, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Ako po hindi nyo naiintindihan, Tay. Kapag ganyan kayo, pakiramdam ko po, hindi mahalaga sa inyo si Nanay. Kaya ako na lang po ang kikilos para sa kanya. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Tatay. Agad akong tumalikod sa kanya dahil talagang sasabog na ang dibdib ko sa galit. Malalim ang sama ng loob ko sa ama ko dahil hindi siya naghanap ng hustisya para kay Nanay. Kaya naman, mabilis akong pumasok sa loob ng silid ko para kunin ang pana at mga palaso ko. Mabilis kong isinukbit ang lagayan nito sa balikat ko. Dik-dik ang pana ay dire-diretso akong lumabas ng bahay. Saan ka pupunta, Tonyo? Tonyo, bumalik ka rito! Hindi ko pinansin ang pagtawag ni Tatay. Naramdaman ko, hinabol niya ako hanggang sa pintuan. Hindi ko siya nilingon. Gusto kong iparamdam sa kanya na masama talaga ang loob ko sa kanya. Maya-maya pa ay bigla akong natigilan sa paglalakad. Saglit ako nag-isip kung saan ako pupunta. Hindi ko rin namalayan na pumatak na pala ang luha ko sa aking mga mata. Mabilis ko yung pinunasan. Saka ako nagtungo sa lugar kung saan madalas akong tumatambay kapag masama ang loob ko. Pagkalipas ng 15 minutong paglalakad, narating ko ang kubo na gawa sa tabla at kugon. Ibinaba ko ang mga palaso sa bangkong kahoy. Saka ko nilapitan ang mga lata ng gatas at iniayos ko sa pagkakahilera ang mga ito. Ang mga lata ang madalas kong tinatarget kapag nagpapalipas ako ng oras. Bahagi rin yun ng pagsasanay ko sa pag-asinta ng mga kalaban. Sa unang pagtira ko sa isang lata, nawala ang sama ng loob ko. Ang galit ay napalitan ng ngiti sa labi. Nilapitan ko ang lata at halos mawasak yun sa kakaibang talim ng palasong binili ng kaibigan kong si Ruel. Kakaiba nga ang ginamit na talim sa palasong ito. Sana pala, marami na ang binili ng mokong na yun. Habang hawak ko ang latang nabutas, binunot ko naman ang palaso. Saka ko ibinalik ang lata sa pwesto nito. Pagkalipas ng halos 5 oras, hindi ko na malayang madilim na pala ang paligid. Kaya naman, pumasok ako sa loob ng kubo at kumuha ng karagdagang sandata roon. Pagkatapos, kinuha ko ang nakasabit na karit sa dingding. Matalas ang talim nito na para bang blade. Halos kasing laki lang yon ng kutsilyong may sariling kaluban. Saka itinali ko ito sa hita ko. Nang maihanda ang mga gamit ko, lumabas ako ng kubo at tinintay ang pagdating ni Ruel. Tsak na malalaman ito ang naging pagtatalo namin ni Tatay dahil siguradong dadaan siya sa bahay. Hindi na ako nagkamali. Nakita kong humihingal si Ruel at napapahawak pa sa tuhod ng tuluyang lumapit sa akin. Anak ng putya naman, oo. Hindi ko alam na nag-aaway na naman pala kayo ni Mang Narding. Ayun, pati ako pinagalitan. Pabayaan mo siya. Doon lang naman siya magaling. Pero tol, Sige na. Ayoko nang pag-usapan ng tungkol sa nangyari kanina. Halika na, umalis na tayo. teka, sandali lang naman. Magpapahinga muna ako. Nakakapagod eh. Kita mo nang hingal na yung tao eh. Sino ba naman kasing nagsabi na tumakbo ka? Tsaka ano ba yung dala mo? Bakit? Anong mali sa dala kong pana? Hindi pana ang tinutukoy ko, kundi ang mga bala mo. Saan naman naaabot ang 3 pirasong palaso? Nariyang ka na naman eh. Ala, tama na nga yan. Tara na. Umalis na tayo. Wala nang nagawa si Ruel nang mauna akong maglakad sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya at tinahak na namin ng daan papasok sa kagubatan. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad,
narating namin ang gitna ng kakawian. Tumigil kami sa paglalakad. Nagpalinga-linga muna kami sa paligid para maghanap ng pansamantala naming pagtataguan. Tol, bakit kaya parang kinakabahan ako ngayon? Bawasan mo ang kape mo nang hindi ka kabahan. Mag-focus ka sa paligid natin dahil hindi natin alam kung anong nilalang ang nagtatago sa likod ng mga punong yan. Napatingin si Ruel sa bahaging itinuro ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pag-iinit ng untas ko. Tol, maging alerto ka sa paligid ha. May nararamdaman akong nakabantay sa mga galaw natin. Ano? Totoo ba yan, Tol? Oo, umiinit kasi ang tagsuri ko. Diyos ko, mas lalo naman akong kinakabahan niyan eh. Nang matiyak kong may nilalang sa paligid, mabilis kong binalaan ng palaso ang pana ko. Itinaas ko yun at itinutok sa madilim na bahagi ng kakawian. Nagulat si Ruel nang pakawalan ko ang palaso at pumasok yun sa lugar na inasinta ko. Kasunod ng paggalaw ng mga halaman doon. Tol, parang may tinamaan ka sa bahaging yun. Oo, alam ko. Halika, lapitan natin. Ayoko, ikaw na lang. Ay nako, bahala ka nga dyan. Iniwan ko si Ruel at nilapitan ko ang kinaroroonan ng nilalang na tinamaan ko. Habang naglalakad ako, ay muli kong binalahan ng palaso ang pana ko. Hindi ko rin inaalis ang tingin ko sa halamang yon. Nang iilang di pa na lang ang layo ko mula sa target ko, nagsalita na ako. Lumabas ka dyan! Alam ko na may aswang dyan! Nang wala akong narinig na tunog mula sa nilalang na nagtatago sa halaman, binitiwan ko ulit ang palaso at tumama yon sa makapal na mga dahon. Narinig ko ang pag-angil ng aso na bumagsak sa lupa. Mabilis ko itong nilapitan at tinutukan ulit ng palaso sa leeg. Dahil doon, mas lalong lumakas ang kulo ng tagsuri ko. Saka ko tinungtungan ang katawan ng aso. Sabi ko na nga ba, aswang ka eh. Bumulwak ang dugo ng aswang mula sa dalawang palaso na nakabaon sa katawan nito. Nakita kong mapula ang kanyang mga mata at dahan-dahang nagpalit ng anyo bilang tao. Hindi siya taga rito. Nang makita ni Ruel na napatay ko ang aswang, lumapit ito. Nagulat siya nang makita niya ang lalaking nakahandusay sa lupa habang naghihingalo. Muli ko na namang isinukbit ang pana sa balikat ko. Saka ko sinulyapan ang aswang. Teka, Tonyo. Hindi siya taga rito, di ba? Oo, tol. Pero sa tingin ko hindi siya nag-iisa. May mga kasama siya. Anong ibig mo sabihin, Tol? Ang mga aswang na tiktik hindi umaatake sa mga biktima na nag-iisa. Sa palagay ko, nasa paligid lang natin sila. At hindi pa nila tayo nakikita. Anong gagawin natin, Tol? Tsaka, bakit ba madalas mong hawakan ng palawit ng kwintas mo? Nalalaman ko kasi kung may aswang sa paligid dahil dito sa tagsuri ko. Paano, Tol? Umiinit ang boteng to at kumukulo ang likido nito sa loob. Teka, akala ko ba'y kamandag lang yan ng kobra? Paano kumukulo ang bagay na yan? May orasyon to na natutunan ko kay Lolo Menag. Kaya maraming na itutulong to sa akin. Hanip, kakaiba talaga yan, Tol. Oo na, bilib ka na naman sa akin, ano? Tinapik ko ang balikat ni Ruel. Saka ko yumuko para hawakan ang paa ng aswang na tiktik. Teka, anong gagawin mo sa aswang na tiktik na yan? Ito magiging pain natin sa mga kasama niya. Kaya tulungan mo kong hilahin siya sa gitna para makita siya ng mga kasama niya. Pambihira ka naman, oo. Ang iba nga nagtatago sa mga aswang, ikaw naman, naghahanap ka pa talaga ng aswang? Manunugis nga ako, di ba? Hala, sige na. Lakasan mo ang paghila. Para namang wala kang kinain yan eh.
Ang bigat kasi tol eh. Tsaka dulas pa ng paa niya. Ano ba kasing madulas na likido nakabalot sa balat niya? Abay malay ko. Ang baho eh. Parang nabubulok na laman ng tao. Ang dami mo namang reklamo. O siya, tama na. Dito na lang natin siya iiwan. Hala, sige na, doon tayo magtago. Mabilis kaming kumilos para magtago sa halaman, kung saan ay maliwanag naming nakikita ang kinaroroonan ng aswang na binawian na rin ng buhay. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating nga ang mga inaasahan ko. 2 aso ang nakita namin ni Ruel. Nagpalinga-linga pa ang mga ito sa paligid na para bang may hinahanap. Nang makita nila ang katawan ng kasama nila, sabay silang umalulong habang nakatingala sa langit. Napuno ng ingay ang paligid na may dalang kilabot sa pandinig namin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Itinaas ko ang pana ko. Ganon din ang ginawa ni Ruel. Tig-isa kami ng inasintang asong gubat. Sabay naming pinakiwalan ang palaso na tumama sa katawan ng mga aso. Mabilis kaming lumabas sa pinagtataguan namin at muli namin silang pinana. Nakaiwas ang isang aso na agad na nagpalit ng anyo. Naging aswang na tiktik ito na may mahabang dila. Agad niya akong inatake sa bewang at hinila niya ako papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis kong binunot ang karit ko sa hita at pinutol ko ang kanyang dila. Nagwala ang aswang tiktik dahil sa labis na sakit. Ano ka ngayon ha? Hindi ka na makakaangin ngayon dahil wala ka ng dila. Nakakadiri ang dila mo. Madulas at mabaho. Umungol ang aswang na tiktik habang tinatakluban niya ang kanyang bibig na puno ng dugo. Si Ruel naman ay nakipagpambuno na rin sa isa pang aswang. Muntik itong tamaan ng kalmot sa dibdib. Mabuti na lang at agad kong ibinato ang karet sa aswang na tiktik. Bumaon yun sa pagitan ng mga mata nito. Saka ko hinarap ang kalaban ko na nagulat din sa ginawa ko. Saan ka pupunta ha? Tatakas ka pa ha? Hala sige! Tumakbo ka hanggang gusto mo! Tumakbo ang aswang na tiktik papalayo sa akin. Pero hindi ko siya hinabol. Sa halip, itinaas ko ang pana ko at saka ko pinakawalan ang palaso. Tinamaan ko siya sa likod. Saka ako mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Bumagsak siyang padapa sa lupa. Kaya naman, hindi siya nakabangon nang tungtungan ko siya sa likod. Maya-maya pa, ay binunot ko ang palaso na nakabaon sa likod niya. Saka ko ito ibinalik sa lagayan nito. Namilipit naman sa labis na sakit ang aswang na tiktik. Hindi pa ako nasiyahan. Hinubad ko ang suot kong kwintas. Saka ko pinatakan ng kamandag ng kobra ang sugat niya. Kitang-kita ko ang pag-usok ng laman niya. Kaya't napasigaw ito ng malakas habang pilit na nagpupumiglas sa pagkakatungtong ko sa likod niya. Saka ko muling isinuot ang kwintas sa leeg ko. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Ruel. Iniabot niya sa akin ang binunot niyang karit mula sa noo ng aswang na nakalaban ito. Tinanggap ko yun. Saka ko muling binalik sa pagkakasuksok sa hita ko. Pagkatapos ay tinignan namin ang nakadapang aswang sa lupa. Inalis ko ang pagkakatungtong ko sa likod niya. Saka ko siya sinipa. Dahil dun, napatihaya ito ng higa. Kitang-kita ko ang pagbula ng bibig nito mula sa nakakalasong kamandag ng kobra. Ngunit natigilan kami nang unti-unting nagbago ang anyo ng aswang tiktik. Naging tao ito at tumambad sa paningin namin kung sino ang aswang na nakalaban ko. Dahil dun, si Ruel ang hindi halos makapaniwala sa nasaksihan. Anak ng putya! Hindi ba't si Mang Reden yan? Tama ka. Siya yung nakaaway mo dahil sabi mo,
peke ang mutyang tinitinda niya. Tama ka. Siya nga yan, tol. Nang makita namin ang aswang na tiktik, mabilis akong tumalikod rito. Nagtaka naman si Ruel. O teka. Saan pupunta, Tonyo? Aalis na. Teka, may paano to? Iiwan natin siya dyan. Nang may silbi naman siya sa mga hayop na nakatira sa gubat na to. Kaya halika na. Teka, sigurado ka ba? Paano naman ang dalawa niyang mga kasama? Wala tayong ibang gagawin sa kanila kundi iwanan sila rito. Nang makita naman ng mga kasama nila na hindi na sila ligtas sa lugar na to. Hindi ba mas lalo lamang sila magagalit nun? Yun na nga ang hinihintay ko eh. O ano? Sasama ka ba o magpapaiwan ka rito? Aba, syempre sasama ako. Pambira ka naman, oo. Parang nagtatanong lang eh. Ang init-init na agad ng ulo mo. O sige na, pasensya ka na. Bakit ba kasi ang init ng ulo mo? Nagagalit lang ako. Dahil hindi silang inaasahan ko. Ay, oo nga pala, teka. Bunutin mo nga muna yung mga palaso sa katawan ng mga kasama niya. Wala tayong iiwang bakas rito. Ganun nga ang ginawa ni Ruel. Saka siya sumunod sa akin sa paglalakad. Wala bang naiwang mga palaso? Wala na, Chong. Kung ganun, tara na. Nag-aalala na lamang na sumunod sa akin si Ruel habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kita ko yon dahil sa hawak niyang pana. Pero tinawanan ko lamang siya kaya biglang bumakas ang pagkadismaya sa mukha niya. Hanep, talagang sanay ka ng pumatay ng aswang, ano? Samantalang ako, yun ang kauna-unang pagkakataon na nakapatay ako ng aswang. Kapag may mabigat kang dahilan, hindi iisipin ang salitang takot. Oo, alam ko naman ang dahilan mo eh. Uy, teka. Dumudugo ang sugat mo sa likod, Tonyo. Dugo lang yan. Mas masakit pa rin na mawalan ng isang ina kesa sa sugat na to. Ay nako, wala na talaga akong masabi sa'yo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang umalis kami sa lugar na yon. Pagkalipas ng isang oras na paglalakad, naghiwalay kami ng daan ni Ruel. Dumiretso naman ako sa bahay at hindi agad ako pumasok. Pinagmasdan ko muna ang bintana sa silid ni tatay, kaya alam kong gising pa ito. Maya-maya pa ay nagpasya na akong pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos, nagtungo ako sa silid ko. Saka ko isinaradong mabuti ang pinto. Ibinaba ko ang pana ko sa ibabaw ng lamesang malapit sa katre ko, kasama ng mga palaso at karit na may bahid ng dugo. Hinubad ko rin ang pang-itaas kong damit, saka ako nahiga ng pataob sa katre ko. Dahil medyo napagod ako sa mga ginawa ko, mabilis akong nakatulog. Kinabukasan, kagaya ng inaasahan, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Mang Reden. Kaya naman, itong si Ruel, tarantang nagtungo sa bahay namin. Hindi pa siya nasiyahan. Dumiretso talaga siya sa loob ng kwarto ko at sapilitan niya akong ibinangon. Kumuha rin siya ng damit sa aparador ko at siya mismo ang nagsuot ng damit ko. Sabay hila niya sa kamay ko para lumabas ng silid. Mabilis ko namang binawi ang kamay ko at nagtatakang napatingin sa kanya. Teka, sandali lang, Ruel. Saan ba tayo pupunta? Tsaka bakit ba tayo nagmamadali? Halika na, tol. Huwag ka na muna magtanong. Sumama ka na muna sa akin. Ano ba? Hindi ako sasama sa'yo hanggat di mo sinasabi sa akin kung saan talaga tayo pupunta. Pupunta tayo sa kinaroroonan ni Mang Reden. Grabe, hindi ka maniniwala sa makikita mo. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi ba patay na siya? Oo nga, pero basta halika na. Ang hirap ipaliwanag eh. Halos kalad ka rin ako ni Ruel. Marating lang namin ang kinaroroonan ni Mang Reden. Pagdating namin doon, ay marami ng mga tao ang nakikiusyoso sa lugar. Nilapitan namin ang mga ito at hindi ako makapaniwala sa nakita ko.
Wasak ang leeg at tiyan ni Mang Riden. Katabi nito, ang dalawa pa niyang kasama. Ano? Nakita mo na ba? Oo, tol. Paano nangyari to? Yan na nga ang gusto kong itanong sa'yo. Sigurado kung may lumapa sa katawan nila. Tama ka, Ruel. Kung maririnig mo ang usapan ng mga tao sa paligid natin, lahat sila, sinasabing aswang ang pumatay kay Mang Riden at sa mga kasama niya. Pero tol, aswang sila, di ba? Kaya paano naman sila lalapain ng isa pang aswang? Nangyari na rin to kay Mang Lando, di ba? Kinabahan ako sa sinabing yun ni Ruel dahil sigurado ako na mabangis na aswang ang gagawa nun. Nakuyom ko ang mga kamao ko dahil sa galit habang hindi ko inaalis ang tingin sa katawan ng mga biktima. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at kinuha nila ang katawan ng mga ito. Nagkatinginan naman kami ni Ruel at bumakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Tol, natatakot ako. Kung natatandaan mo, binuhusan mo ng kamandag ng kobra ang katawan ni Mang Riden. Pero hindi namatay ang lumapa sa kanya. Imposibleng hindi siya tabla ng kamandag ng kobra, di ba? Kahit nga elepante, kayang patayin nun eh. Walang imposible kapag hindi ordinaryong aswang ang gagawa. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Batay sa pagsusuri ko sa katawan ni Mang Riden, halos pati ang mga buto niya nadurog din. Parang gawa talaga ng isang mabangis na halimaw. Maging ang katawan niya, tol. Natuyo rin na para bang inubos ang kanyang dugo sa katawan. Hindi ako nakapagsalita sa sinabing ni Ruel. Maya-maya pa, hinawakan ako ni Ruel sa balikat at saka siya nagsalita. Tol, natatakot ako. Sa tingin ko, pagpapahiwatig ng babala sa'yo ang nangyaring ito kay Mang Riden. Sa bahay na tayo magpusap, tol. Baka may makarinig sa atin dito. Tara na. Nang maintindihan ni Ruel kung ano ang ibig kong sabihin, tumango siya at umalis kami sa lugar na yon. Pagkarating namin sa bahay ay naupo kami paharap sa kalsada sa ilalim ng puno ng mangga na madalas naming tambayan. Tol, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwalang nangyari yon sa mga aswang. Pero bakit naman yung gagawin ng aswang na kalahi nila? Imposible naman yata na kumain siya ng kapwa niya aswang, di ba? Nangyayari talaga yon, Roel. Pinapatay nila ang kapwa nila. Wala silang ipinagkaiba sa mga pusang barako. Diyos ko, nakakadiri naman. Hindi yun nakakadiri para sa kanila. Dahil bahagi yun ng kanilang tradisyon. Bigla tuloy akong kinabahan sa sinabi mo, Tonyo. Bakit ka naman kakabahan? Kasama mo naman ako, di ba? Isa pa, mabuti na yung malaman ng mabangis na aswang ang tungkol sa pagpatay ko sa mga kalahi niya. Para naman matakot siya mambiktima. Tol, hindi uso sa mabangis na aswang ang salitang takot. Ikaw ang dapat na matakot sa kanya. Nako, hindi ako pagtataasan ng balahibo sa kanya, no? Ay nako, umiral na naman ang kayabangan mo. Kahit di mo sabihin sa akin, alam kong nag-aalala ka rin. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Ruel. Pinanood na lang namin ang mga taong dumadaan sa tapat namin. Lahat sila. Walang ibang pinag-uusapan kundi ang tungkol sa nangyari kay Mang Riden. Maya-maya pa ay narinig ko ang tighim ni tatay mula sa likuran namin. Sabay kaming napalingon ni Ruel sa gawin ni tatay. Lumapit siya sa amin at pumwesto sa tapat ko. May dala siyang mga palaso at isa roon ang may dugo pa ng aswang. Tama nga ang hinala ko. May alam kayo sa pagkamatay ni Riden. Bakit niyo naman po pinakialaman ng mga palaso ko, tay? Ano naman po ba ang gusto niyo mangyari? Dahil sa nabubuo na namang tensyon sa pagitan namin ni tatay, mabilis na tumayo si Ruel at nagpaalam na ito na uuwi na. Tumango na lang ako sa kaibigan ko. Saka ko binalingan ng tingin si tatay na matalim ang pagkakatitig sa mukha ko. Nangyayari na ang kinatatakutan ko, anak. Narito na siya. Pwede ba, tay?
Huwag po kayong ganyan. Bakit ba takot na takot kayo sa aswang na pumatay kay nanay? Dahil malakas siya at hindi mo siya kaya. Kaya ba mas pinili niyo maging duwag, ha? Hindi niyo ako gaya, tay. Dahil sa sinabi ko, ay tumama ang kamao niya sa mukha ko. Kaya naman, nahulog ako sa bangko at bumagsak ako sa lupa. Pero, mabilis akong tumayo para salubungin ang galit na titig ni tatay. Ibinato niya sa akin ang mga palaso, kasunod ng pag-angat ng kanyang kamao sa ere para sana suntukin ako ulit. Pero malakas akong sumigaw. Sige, tay! Saktan niyo po uli ako. Suntukin niyo uli ang mukha ko. Pero hindi po magbabago ang tingin ko sa inyo. Duwag kayo, tay. Duwag! Naging duwag man ako dahil yun sa'yo. Para protektahan ka. 2 taon na nawala sa buhay ko dahil sa mababangis na aswang na yun. Kaya hindi ko hahayaan na pati ikaw ay mapahabak. Huwag na po kayong mga tuwiran, tay. Kahit sang kutignan, kaduwagan niyo pa rin ang nakikita ko. Yung tapang na ipinapakita niyo sa akin ngayon, sa aswang niyo ibuhos nang may silbi naman ang galit niyo. Dahil hindi po akong kalaban niyo, tay, kundi ang sarili niyo. Ano sabi mo? Ibaba niyo na po ang kamao niyo, tay. Dahil kahit bugbugin niyo pa ako ng paulit-ulit, hindi ko kayo susundin. Hahanapin ko pa rin ang aswang na pumatay kay nanay. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Teka, sandali lang. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Bumalik ka rito, Tonyo! Tonyo! Tuluyan na akong umalis sa lugar na yon. Hindi ko na nilingon si tatay. Basta ang alam ko, ng mga sandaling yon, masamang-masama ang loob ko sa nangyari. Kahit nakapikit ako, nakikita ko pa rin ang bangkay ni nanay nung 5 taong gulang pa lang ako. Hindi ko makalimutan ang itsura niya. Wasak na wasak ang katawan niya at para bang nakikita ang pinagdaanan niyang hirap sa kamay ng aswang na pumatay sa kanya. Sa tuwing naaalala ko ang bahagi na yon sa nakaraan ko, mas lalong umaapoy ang dibdib ko dahil sa matinding galit. Habang naglalakad ako, pinunasan ko naman ang dugong umaagos mula sa pumutok kong labi. Ngunit bigla ko natigilan nang makita ko ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa kahoy. Halata ang pagod sa kanyang muka dahil sa paghabol niya sa sarili niyang hininga. Teka, sino kaya matandang yun? Tsaka, saan kaya siya pupunta? Hinintay kong makalapit sa akin ang matandang lalaki hanggang sa nakita niya rin ako at agad itong nagsalita. Iho, mawalag-galag na sa iyo. Alam mo ba kung saan nakatira dito? Yung mag-amang mangangaso? Opo, tatang. Ano po bang kailangan niyo sa mag-amang mangangaso? Balak ko sanang bumili ng sariwang karne ng baboy ramo para lang sana sa anak ko si Gracia. Ganun po ba? Kami po kasi ni tatay ang mangangasong hinahanap niyo. Pero matagal na pong tumigil si tatay. Ako na lang po at ang kaibigan ko si Ruel ang mangangaso sa lugar na to. Abay, mabuti naman pala. At ikaw mismong nakausap ko. Siya nga po pala, tatang. Bakit po gusto ng anak niyong baboy ramo? Nako, nagdili kasi ang anak ko. Matagal nang hindi siya nakakatikim ng baboy ramo. Kung pwede sana, ay panghuli mo naman ako. Magbabayad ako kahit magkano. Sige po, walang problema. Huhulihan ko po kayo ng baboy ramo para sa anak niyo. Ay nako, salamat naman kung ganon. Walang anuman po. Bukas lang po nasa bahay niyo na po ang baboy ramo. At teka, saan po ba kayo nakatira? Nang sa ganun po alam ko po kung saan ko po dadali ng mahuhuli kong baboy ramo. Ay, nakikita mo ba iyo ang bahay na yon sa gilid ng palayan? Yung malapit sa ilog na may tulay na kawayan. Sinundan ko ng tingin ang itinuturo ng matanda
At nakita ko nga ang maliit na kubo sa bahaging yon. Napakunot ang noo ko dahil ngayon ko lang nalaman na meron na palang nakatira sa dating bahay namin. Magmula nang binili ang lupa namin, hindi na rin ako nagagawi sa lugar na yon. Nakita ko na po ang bahay niyo, Tatang. Mabuti naman. Siya nga pala, ako si Tatang Sinto. Ako naman po si Tonyo. Ilan po ba ang kailangan yung baboy ramo? Kahit isa lang, para hindi naman masira kung sakaling merong matira. Teka, Tonyo, magbabayad na ba ako kagad? Naku, wag po muna. Saka nyo na lang po ako bayaran kapag nahuli ko na po ang baboy ramo. O siya, sige, ikaw nang bahala. O paano? Magkita na lamang tayo bukas. Sige po. Sigurado naman po ako na meron ako mahuhuling baboy ramo. Agad na umalis ang matanda. Naiwan naman ako natitigilan. Natatandaan ko pa ang huling araw ng pagdala ko ng totoong hayop sa palengke. Halos 1 buwan na ang nakakalipas nun. Hindi ko naman kasi alam ng oras na yon kung bakit bigla kong pumayag sa gustong mangyari ni Tatang Sinto. Pero ang mas ipinagtataka ko ngayon ko lang nalaman na meron na palang nakatira sa dati naming bahay. Walang nababanggit sa akin si Tatay tungkol doon. Teka, puntahan ko kaya si Ruel para ibalita sa kanya tungkol sa pinag-usapan namin ni Tatang Sinto. Tsak na matutuwa mo kong na yun. Pinuntahan ko ang bahay ni Ruel, pero nadatnan ko siya na pinapagalitan ng kanyang ama na si Mang Teryo. Mas lalong tumindi ang pagmumura ng tatay ni Ruel nang makita niya ako. Sinabi nito na tigilan ko na raw ang pagsama sa anak niya. Hindi na raw ito mangangaso. May kaugnayan kasi yon sa mga nangyayari sa baryo namin. Pero nangatwiran naman si Ruel. Ay, bakit mo ba palagi nyo na lang po sinasabing walang mabuting impluensya sa akin si Tonyo? Nakalimutan niyo na po ba? Na siya ang tumulong sa atin nun ng mga panahong walang-wala tayo? Imbis na tumigil, ay pinalo pa ni Mang Teryo ang anak nitong si Ruel gamit ang pana. Halos mabali ang sandata ng kaibigan ko sa katawan nito dahil sa walang tigil na pagpalo ni Mang Teryo dito. Kaya naman, umawat na ako sa kanila. Mang Teryo, tama na po. Huwag niyo na po saktan ang kaibigan ko. Tumigil lang si Mang Teryo sa pananakit niya sa kaibigan ko nang humarang ako sa kanyang harapan. Nakadipa ang mga braso ko habang nasa likuran ko si Ruel na nakaupo na sa lupa. Akala ko ako lang ang may problema sa ama dahil wala namang binabanggit sa akin si Ruel. Pero napagtanto ko na parehas lang pala kami ng kaibigan ko. Kagaya ko, hindi rin nakinig si Ruel sa kanyang ama. Kaya umalis na lang si Mang Teryo nang walang paalam. Binalingan ko naman ang kaibigan kong nakaupo sa lupa at inalalayan ko siyang tumayo. Bakit di mo sinabi sa akin, Tol? Para ano pa? Para masaktan ka? Hindi ayos lang naman ako. Nang tuluyang makatayo, si Ruel, dinampot naman niya ang nagkapira-pira sumpana sa lupa. Pasensya ka na, Tol, ha? Kung narinig mo at nakita mo pa ang pagtatalo namin ni Tatay. Huwag mo nang isipin yun. Bakit di mo sa akin sinabi na galit pa din pala si Mang Teryo sa pagiging mangangaso mo? Ayoko na kasing dagdagan pa ang mga iniisip mo, Tol, eh. O ano, paano yan? Wala ka na magagamit na pana sa pangangaso natin. Sayang, may nakuha pa naman akong bayar sa mahuhuli natin baboy ramo. Napaunat sa pagkakatayo si Ruel nang sabihin ko yun. Aba, teka. Tama ba narinig ko? May bayar ka ng baboy ramo? Oo, naisip ko na hindi na muna ako maghahanap ng aswa ngayon. Totoong hayop muna ang hahanapin ko. Pero yun nga, mukhang di ka pala makakasama dahil nagkagulo kayo ng tatay mo eh. Sus, kaibigan mo ko at pareho tayo ng ugali. Walang makakapigil sa akin. Sasama ako sa'yo. Hindi nga, sigurado ka ba? Oo nga.
Kailan ba ako nagloko sa'yo? Anong gagamitin mo? May isa pa naman akong nakatabi na pala sa kubo na madalas nating tambayan, di ba? Ay, oo nga pala, no? Naalala ko na. Ako naman, ay kailangan kong balikan ng mga gamit ko sa bahay. Lalo na't sinira na yata ni tatay ang mga palaso ko kanina. Ano ba kasing nangyari? Paano nakita ni Mang Narding ang mga palaso mo? Nakalimutan kong itago eh. Isa pa, alam mo naman yun, di ba? Basta tungkol sa akin, palagi siyang nakabantay sa kilos ko. Ay siya, kalimutan na nga muna natin ang problema natin sa kanila. Ano bang oras ang alis natin? Mamayang gabi, nangako na kasi ako kay Tatang Sinto na ipanghuhuli ko siya ng baboyera mo mamayang gabi. Teka, tama ba narinig ko? Si Tatang Sinto ang bayar mo? Oo, nagulat nga ako eh. Dahil nalaman ko na doon siya nakatira sa dating bahay namin. Hindi na lang ako nagtanong sa kanya. Baka naman pinapaupahan lang yun ng may-ari na nakabili sa lupa nyo. Isa pa, bago lang sila rito. Siguro sa pagkakatanda ko, mga 2 linggo pa lang. Kaya pala eh. Mabait naman ang matandang yun eh. Ang balita ko pa nga, kasama niya ang kanyang anak na tinakbuhan daw ng lalaking nakabuntis sa kanya. Taga rito raw yung lalaki eh. Kaya dito rin sila nagpunta. Talaga? Kawawa naman pala ang anak niya. Oo nga biruin mo. Unang kasintahan pala ng babae yung lalaking nakabuntis sa kanya. Tapos ganun pa nangyari. Ang masaklap pa, may asawa na raw ang lalaki at may isang anak. Ay nako, panibagong kahihiyan na naman yan sa ating mga kalalakihan. Ang kawalan ng paninindigan ng lalaking bumuntis sa anak ni Tatang Sinto. Kasi Gracia. Tama ka, Gracia nga ang pangalan niya. Maedad na rin naman yung babae. Menopause baby yata. Swerte niya pa rin dahil may anak siya. O paano, tutuloy na ako ha. Sa kubo na lang tayo magkita, tol. Dating gawi ah. Oo na. Ako na ulit ang magdadala ng lubid. Nang magpaalam na ako kay Ruel, ay agad naman akong bumalik sa bahay. Nadatnan ko pa rin ang mga nagkalat na palaso sa lupa sa lugar kung saan kami nag-away ni tatay. Pinulot ko ang mga yon at nagtaka ko dahil tahimik ang bahay. Kaya naman, naisipan ko na baka nasa tindahan nun si tatay. Nang maipon ko ang lahat ng mga palaso, pumasok naman ako sa bahay namin. Dumiretso agad ako sa loob ng kwarto ko. Inilapag ko ang mga palaso katabi ng pana ko. Nandun din ang karit ko na madalas kong dinadala kapag umaalis ako. Maya-maya pa ay nahiga ako sa katre at saglit akong nagpahinga roon. Napaidlip naman ako ng ilang oras. Kaya nang magising ako, madilim na ang paligid. Bumangon ako at sinubukan kong pakiramdaman ang loob ng bahay namin. Walang ingay at hindi rin nakabukas ang gasera sa loob ng sala namin. Wala pa rin si tatay ha. Kung ganun, masama pa rin ang loob niya. Kung sa bagay, kahit ako, masama pa rin ang loob ko sa kanya. Mas mabuti na siguro to para maiwasan muna namin ang isa't isa. Pagbaba ko sa katre, agad akong nagtungo sa sala. Binuksan ko rin ang ilaw, saka inihanda ko ang mga sandata ko. Inipon ko ang lahat ng mga palaso ko at inilagay ko ang mga yon sa pahabang bilog na basket. Isinukbit ko yon sa balikat ko. Kasama ng pana ko, ang karit naman ay muli kong itinali sa hita ko. Inayos ko rin ang tagsuri ko, ganun din ang makapal kong jacket. Maya-maya pa ay nagpasya na akong lumabas ng bahay para magtungo naman sa kinaroroonan ng kubo ko. Halos kalahating oras ang nilakad ko bago ko narating ang tambayan namin. Nakita ko si Ruel. Nakatayo siya sa may pintuan at halatang kanina pang naghihintay sa akin. Nakita ko rin na nakasukbit sa balikat niya ang luma niyang pana kasama ang lubid na kulay puti na halos kasing laki ng bilog na daliri ng bata. Yun ang ginagamit naming pantali sa mahuhuli naming hayop. Lumiwanag naman ang kanyang muka nang makita niya ako.
Akala ko nagbago na ang isip mo at di ka na darating. Pwede ba naman yun? Nag-usap na tayo eh. O teka, bakit ganyan ang mukha mo? Di kasi kami nagkita ni tatay bago ako umalis sa bahay. Baka naman nagpapalipas lang ng sama ng loob si Mang Narding. Sa tindahan niyo siya madalas tumambay, di ba? Baka nga tama ka. Kaya lang, siya pa talaga ang magagalit sa akin pagkatapos ng ginawa niya. Nakita ko nga, kanina ko pa gustong itanong kung bakit may sugat ka sa labi mo eh. Kaya lang, mukhang alam ko na ang sagot. Ngayon niya lang to ginawa sa akin, tol. Huwag mo lang isipin yun. Tayong mga anak ang kailangan magpakumbaba. Pero hindi rin dapat tayo pumayag na sila ang masusunod sa buhay natin, di ba? May sarili na tayong pag-iisip at nasa ustong gulang na rin. Tama ka. Ay nako, tara na nga. Mababang oras pa ang guguguli natin sa paghanap ng baboy ramo. Sana lang talaga at hindi mga aswang ang mahanap natin. Isang tapik sa balikat ang naging tugon ko kay Ruel para magtungo na kami sa gubat. Tamang-tama lang ang paglalakad namin dahil maliwanag naman ang sikat ng buwan. Kaya nakikita namin ng malinaw ang daan. Pagkalipas ng isang oras na paglalakad, narating namin ang lugar na madalas pinupuntahan ng mga hayop sa gubat. Malapit kasi yun sa ilog na pinagkukunan naman nila ng inumin. Dito na lang tayo maghintay, tol. Lalagyan mo pa ba ng kamandag ng kobra ang dulo ng pala mo? Hindi na, tol. Di naman aswang ang uhulihin natin ngayon eh. Mabilis kaming nagtago sa malagong halaman na malapit sa ilog. Pagkalipas ng ilang minuto, ay meron ng dumating na dalawang usa. Uminom ang mga ito sa gilid ng ilog. Maya-maya pa, ay meron na kaming narinig na huni ng baboy ramo. Kaya naman, inihanda ko na ang pana ko, habang si Ruel naman ay kabadong nakatingin sa gawi ng mga hayop. Hinila ko ang tali ng pana ko, saka ko binitiwan. Mabilis na lumipad ang palaso at direkta tong tumama sa tagiliran ng baboy ramo. Dahil doon, nabulabog ang mga kasama nitong mga hayop. Kumaripas naman ang takbo ang baboy ramo, papunta sa madilim na bahagi ng kakawian. Agad kaming tumayo para habulin ang hayop. Ruel, bilisan mo! Baka makawala ang baboy ramo! Naghiwalay kami sa pagtakbo ni Ruel para habulin ang tumakas na baboy ramo. Habang hinahabol ko ito, ay muli kong pinakawalan ang palaso na tumama naman sa hita niya. Ang bilin kasi ng matandang lalaki, sariwang karne ang kailangan nito, kaya hindi ko papatayin ang baboy ramo. Nakita naman ni Ruel na tinamaan ko ito. Tol, bubagsak na lupa! Tinamaan mo siya! Yanda mo, lubid! Baka makatakas pa! Dali! Mabilis kaming lumapit sa kinaroroonan ng baboy ramo. Nadatnan namin na habol nito ang kanyang hininga dahil sa sugat na tinamo nito sa katawan. Hinawakan ko muna ang tagsuri ko bago ko ipinagapos kay Ruel ang hayop. Binunot ko muna ang dalawang palaso sa katawan niya, saka ko ibinalik ang mga yon sa lagayan ko. Ano? Nararamdaman mo bang aswang siya, Tol? Hindi. Hindi siya aswang, tol. Totoong hayop siya. Dahil hindi kumulo ang tagsuri ko. Hala, sige na. Itali mo mabuti ang kanyang mga paa. Kukuha lang ako ng kawayan sa bahaging yun para gamitin nating usungan sa pagbuhat sa baboy ramo. Sige, Tol. Hindi na makakatakas to dahil naigapos ko na ang kanyang mga paa. Isinukbit ko sa balikat ko ang pana. Saka ako tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga kawayan. Pagtapat ko sa puno, ay kinuha ko ang karit sa hita ko at pumutol ng 1.5 dipa ng haba ng kasing bilog ng braso ko. Ganong katalas ang talim ng sandata ko, kaya palagi ko itong diladala. Pagkatapos ay bumalik ako sa kinaroroonan ni Ruel. Nadatnan ko siya na naghihintay sa akin. Tulungan mo ko, tol. Isuot mo ang tali sa kawayan at umalis tayo rito.
Teka, ba't ka ba nagmamadali? Baka kasi mamatay ang baboy ramo eh. Ang gusto ni Tatang Sito, sariwa yung karne na nadali natin sa kanya. Kaya pala hindi mo siya pinatamaan sa leeg ha. Akala ko pa naman, humihina ka sa paggamit ng pana eh. Pambihira, syempre hindi no. Sinadya ko siyang patamaan sa mga hindi delikadong parte ng kanyang katawan. O ano, tara na. Oo, sandali, bubuelo muna ako. Ang bigat ng baboy ramo na to eh. Kaya nga sinuwerte tayo ngayon eh. Mataba ang nahuli natin. Kahit mabigat, ay pilit namin binuhat ni Ruel ang baboy ramo. Nakailang pahinga rin kami bago kami nakarating sa bahay. O tol, saan natin to ibababa? Dito na lang siguro sa bahaging to ng kubo. Pagod na ako, grabe ang bigat. O sige, alalayan mo ang pagbaba natin ha. Baka makatakas pa. Daan-daan naming ibinaba ang baboy ramo. Saka namin hinugot ang kawayan at hinayaan na nakahiga ito sa lupa. Agad na kumalat ang dugo nito sa lupa. Kaya naman, naghanap ako ng telang maitatali sa mga sugat nito. Maya-maya pa ay napatingin ako sa kulungang gawa sa bilog na kahoy. Doon ko madalas na ikinukulong ang mga nahuhuli kong hayop, lalo na kapag buhay. Tol, ano bang oras na? Tingin ko mga pasado 1:00 na ng madaling araw. Teka, bakit mo ba naitanong? Sa tingin ko kasi, hindi pa umuwi ng bahay si tatay. Huwag mo na munang isipin si Mang Narding. Ito na munang huli natin ang isipin mo. Ano? Kailangan mo ba ang tulong ko dito? Oo, tol. Tulungan mo kong hilahin ng baboy ramo. Papasok dun sa kulungan. Pinagtulungan nga naming hilahin ang baboy ramo. Saka ko, isinarang mabuti ang kulungan. Nanghihina naman kaming napaupo sa malaking batong naroon dahil sa labis na pagod. Nang makabawi kami ng lakas, ay tumayo na si Ruel. O paano tol? Bukas na lang ulit ha. Kailangan ko lang umuwi sa bahay. Sige tol, salamat. Sigurado ka bang kaya mo na rito? Oo, wala ka nang dapat alalahanin. Nakakulong naman na ang huli natin eh. O sige, bahala ka na sa huli natin ha. Oo, at kapag nakuha ko ng bayad, ay hati tayo sa kita. Isang tango ang itinugon sa akin ni Ruel. Bago siya lumabas, ay inayos niya muna ang pagkasabit ng pana sa balikat niya. Tumayo naman ako at inihatid ko siya hanggang sa pintuan. Saglit muna akong nagtungo sa loob ng silid ko. Pagpasok ko, ay agad akong nagpalit ng damit. Inilapag ko rin ang karit sa ibabaw ng lamesa malapit sa katre ko. Pasado 2:00 ng madaling araw, nang marinig ko ang ingay mula sa loob ng kubo na pinagkulungan ko sa baboy ramo. Kaya mabilis kong dinampot ang pana at 3 piraso ng palaso. Habang papalapit ako sa kubo, palakas din ng palakas ang naririnig kong huni ng baboy ramo. Para bang nagwawala ito. Pagpasok ko sa loob, nanlaki ang mga mata ko. Nang tumambad sa paningin ko ang unti-unting pagpapalit ng anyo ng baboy ramo. Naging isang lalaki ito na hubot-tubad, nangihina. Nakasandal siya sa rehas na kahoy ng kulungan. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan nito. Anak naman ng 10 tipaklong, oo. Akala ko tunay na baboy ramon na huli ko. Isa ka palang aswang hayop ka. Paano nangyaring hindi ka naramdaman ng tagsuri ko? Tsaka, hindi ka agad nagpalit ng anyo bilang tao. Samantalang may pagkakataon ka naman kanina. Hindi sumagot ang lalaki. Hinahabol niya ang kanyang hininga. Napuno ng pagtataka ang dibdib ko habang binabalahan ko ng palaso ang pana ko. Saka ko itinutok yon sa kanyang katawan. Bumangon ang lalaki at sa harap ko mismo, pinatid niya ang mga lubid na nakatali sa kanyang kamay at paa. Hayop ka! Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Ngumisi ang lalaki at kitang-kita ko na naging asul ang kanyang mga mata imbis na maging kulay pula yon.
Dahil doon, itinutok ko na ang palaso sa mukha niya. Pero hindi ko nakita ang takot sa anyo niya. Sa halip, idinipa niya ang kanyang mga braso habang nakangisi. Tinatanong mo kung sino ko. Pagbastan mo muna ang katawan ko. Magkakasunod na pagnulok ng laway ang ginawa ko habang nakatingin sa sugat niya sa katawan. Nanlaki ang mga mata ko nang bumalik ang dugo nito sa loob ng sugat niya. Saka unti-unting naghilom yun at walang natirang marka sa sugat nito. Ngayong nakita mo na kakayahan ko, kilala mo na ba kung sino ko? Diyos ko, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang mabangis na aswang. Ikaw ang aswang na pumapatay ng kapwa mo, aswang. Mabuti naman at kilala mo na ako. Kaya matakot ka na. Hayop ka. Hindi ako matatakot sa'yo. Pinatay mo nanay ko. Alam ko ikaw yon. Mabilis kong binawi ang pagkakatutok ng palaso sa katawan ng lalaki. Agad kong binuhusan ng kamandag ng kobra ang dulo ng palaso. Saka ko muling itinutok yon sa kanya. Ito nang magiging katapusan mo, hayop ka. Sa tingin mo ba, katalab sa akin ang palaso na yan? Hindi man tumalab ang palaso sa katawan mo. Pero sa kamandag ng kobra, tiyak na mamamatay ka. Tatadtarin kita ng pinong-pino, hayop ka. Nanginginig ang kamay ko nang itutok ko ang pana sa kanyang noo. Saka ko mabilis na pinakawalan ang palaso at lumipad yun sa ere. Ngunit sa kasamaang palad, nasalo niya yon at dinilaan pa niya ang dulo ng talim ng palaso. Kahit nakita ko na ang bagay na yon, muli kong nilagyan ng kamandag ng kobra ang dalawang natitira ko pang palaso. Saka ko ipinana yon sa mabangis na aswang. Tagumpay naman ako dahil tumama ang mga yon sa dibdib at sikmura nito. Pero bagya lang siyang nasaktan. Napalitan ng halakhak ang galit niya at ipinakita niya sa akin kung paano nito binunot ang mga palaso na bumaon sa katawan niya. Pagbasdan mo kung paano baliwalain ang katawan ko, kamandag ng kobra. Hagal ka talaga. Akala ko ba ay kilala mo na ako? Bumalot ang takot sa buo kong pagkatao nang mapagtanto ko na hindi ko siya mapapatay ng kamandag ng kobra. Napaatras ako habang hindi ko inaalis ang tingin sa sugat ng aswang na unti-unti na namang nagsasara. Saka ko lang din naalala ang tungkol kay Mang Reden. Kinain ito ang katawan ng aswang na tiktik at kahit may kamandag ito ng kobra sa katawan ay hindi namatay ang kumain sa kanya. Kaya napagtanto ko na wala nang epekto yon sa mabangis na aswang na nahuli ko. Pakawalan mo ko rito. Pakawalan mo ko. Hindi kita pakakawalan. Ngayon pa ba na alam ko kung sino ka? Hanggat hindi ako nakakahanap ng sandatang papatay sa'yo, hindi ka makakalabas sa kulungan yan. Kung kinakailangan sunugin ka ng buhay ay gagawin ko. Mapatay lang kita. Magsisisi ka. Hindi mo ako maikukulong dito ng habang buhay. At sa oras na makawala ko rito, sisiguraduhin ko na papatayin kita. At uubusin ko ang lahi mo. Tumigil ka! Kahit nakita ko na ang kakayahan mo, hindi ako matatakot sa'yo, hayop ka! Hindi mo ko maluloko. Tumahimik ka, sabi! Itong tandaan mo, hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo. Sanay na ako dyan. Ikaw ang dapat na matakot sa akin dahil hindi mo ko kilala. Kilala kita. Ikaw ang mabangis na bagagaso na palaging umaatake sa mga alagad ko. Anak ka ng mortal kong kaaway na si Darding. Pero naging duwag na
Naglapain ko sa harapan niya pinakamamahal niyang asawa. Hindi pa ako nasiyahan na pinatay ko rin ang tatay niya. At ikaw naman, ang sunod kong papatayin. Dahil sa sinabi ng lalaki, sinubukan ko siyang dukutin sa kulungan para sana suntukin ang mukha niya. Ngunit nahawakan niya ang mga kamay ko. At kahit anong gawin kong pagpupumiglas, ay hindi ako makawala. Maya-maya pa, ay unti-unti na siya nagpalit ng anyo bilang isang halimaw. Nagbago ang kanyang muka. Naging baboy ramo siya na tumutulo pa ang malapot niyang laway. Ang kalahati naman ng kanyang katawan ay sa tao. Ngunit mabalahibo ang kanyang balat na parabang sa balahibo ng baboy ramo. Nagbago ang kanyang boses at malakas niya akong kinagat sa braso. Bumaon ang pangil niya sa laman ko, kaya napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Ah! Bitiwan mo ang kamay ko, hayop ka! Patuwanan mo ako! Sinabi ko na sa'yo na magsisisi ka. Binitiwan ng aswang ang braso ko, kaya bumagsak ako sa sahig na lupa. Hindi ako makagalaw. Naninigas ang mga kamay at binti ko. Tanging ang mga mata at bibig ko lang ang naigagalaw ko. Kitang-kita kong nagwala ang aswang sa loob ng kulungan. Walang kahirap-hirap niyang sinira ang rehas na kahoy nito. Saka siya lumapit sa akin at kinagat niya ulit ako sa balikat. Umangil siya ng malakas, kasunod ng malakas niyang halakhak. Ang epekto ng kagat ko sa tao ay katumbas ng kamandagdag kobra. Kaya naman, mapaparalisa ang katawan mo. Susuka ka ng dugo. Bubula ang bibig mo at manlalabo ang mga mata mo hanggang sa mabulag ka. Hayop ka! Papatayin kita! Hindi nagagana ang pagbabanta mo dahil wala ka ng kakayahan. Himala na lang kung makakaligtas ka pa. Mas lalong binalot ng takot ang dibdib ko nang marinig ko ang boses ni tatay mula sa pintuan. Anak! Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Tay! Umalis po kayo rito! Sige na! Tumakas na po kayo! Hindi ko matignan si tatay. Nakahiga ako at hindi makakilos. Para akong mababaliw sa takot nang lumapit ang aswang sa kinaroroonan ng tatay ko. Narinig ko silang naglaban at nakita ko ang pagbagsak ni tatay sa lupa. Mabilis kumilos ang aswang at sinakal niya ang leg ni tatay, kaya umangat ang mga paa nito sa lupa. Ito siguro ang dahilan ni tatay kung bakit niya ako pinipigilang maging manunugis ng aswang. Dahil ayaw niyang mangyari sa akin ang kinatatakutan niya. Naiintindihan ko na ngayon dahil totoong mabangis nga ang aswang na nasa harapan ko. Nang mga oras na yon ay wala akong magawa habang binubugbog niya ang tatay ko. Tumulo ang luha ko dahil nakita kong halos maligo na sa sariling dugo si tatay mula sa mga tinamo niyang sugat. Dahil doon, nawalan na ito ng malay. Pakawalan mo ang tatay ko! Ako na lang ang patayin mo! May plano ko sa'yo. Dadalhin ko ang ama mo sa kuta ko at hinahabog kita sa isang duelo. Yun ay kung makaliligtas ka pa sa kamandag ko. Sa oras na hindi ka dumating bukas ng gabi, pagsasaluhan namin lahat ang katawan ng tatay mo. Wag! Wag mong gawin to! Ako ang harapin mo! Tinatanggap ko ang hamon mo! Kung ako lang ang masusunod, ngayon pa lang ay pinatay na kita. Kaya lang, sa dami ng mga alagad ko na pinatay mo, gusto kong ipakita sa mga natitira ko pang mga alagad kung paano kitang pababagsakin sa harap nila. Para sa akin, kapag natalo kita, isa yung malaking karangalan.
Habang naririnig ko ang boses ng aswang, nagsimula namang magkikikisay ang katawan ko. Nakita kong binuwat ng aswang si tatay at lumabas siya sa pintuan. Ibalik mo ang tatay ko! Bumalik ka rito! Hanggang sa tuluyan na ngang dinala ng aswang si tatay. Mas lalong lumakas ang paggalaw ng katawan ko. Pati na ang abnormal na pagtirik ng mga mata ko ay hindi ko na rin makontrol. Ngunit ang hindi alam ng aswang, sanay na ako sa iba't ibang klase ng kamandag, lalo na ang kamandag ng kobra dahil ilang beses na akong natuklaw ng ahas. Sa katunayan, ay minsan na ring nagamit ni tatay ang dugo ko laban sa tuklaw ng kobra sa kanyang katawan. Malakas ang dugo ko at kayang labanan ang anumang uri ng kamandag. Tumagal ang paghihirap ko hanggang kinabukasan. Mabuti na lang at bumalik si Ruel. Nakita niya akong nakahandusay sa loob ng kubo at hindi makagalaw. Anak ng putya! Tol! Ano nangyari sa'yo? Diyos ko! Tol! May kagat ka sa balikat at braso mo. Maitim at namamagana. Tulungan mo ako, Ruel. Kinagat ako ng mabangis na aswang. Hindi siya baboy, Ramo. Siya ang pinakamabangis na aswang na matagal ko nang hinahanap. Tinangay niya si tatay. Tulungan mo ako, Tol. Oo, tutulungan kita. Mabuti na lang pala't nagpunta ako rito. Hinahanap ka ng matanda. Nabanggit ko kasi sa kanya na may nahuli tayong baboy, Ramo. Nasaan yung matanda? Nasa labas. Nasa tapat siya ng bahay nyo. Ay naku, pambihira naman kamalasan to. Oo. Kumapit ka sa akin na mabuti para maalalaya kitang tumayo. Teka, Tol. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sige. Ako nang bahala sa'yo. Aray, sobrang sakit ang sugat ko sa balikat, Tol. Pero nararamdaman kong natalo ng dugo ko ang kamandag ng aswang na yon. Gusto ko pa mabuhay. Ililigtas ko pa si tatay. Oo, Tol, tutulungan kita. Mabubuhay ka. Lakasan mo lang ang loob mo. Kapit lang. Pinasampa ko ni Ruel sa likod niya. Pagkatapos, ay dinala niya ako sa bahay. Nakita naman kami ni Tatang Sinto at nag-aalala siyang lumapit sa amin. Ruel, ano nangyari sa kaibigan mo? Tatang, tulungan niyo po ako. Kinagat po siya ng aswang eh. Yung po nahuli pala namin baboy, Ramo. Yung palang pinakamabangis po na aswang. Diyos ko po, totoo ba sinabi mo? Nakahuli kayo ng mabangis na aswang? Opo. At ngayon po ay nasa panganib po ang tatay ng kaibigan ko. Ay sige. Ipasok mo siya sa loob ng bahay nila. Bilisan mo. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay namin si Ruel. Ibinaba niya ako sa bangkong gawa sa kawayan. Pagkatapos ay inihanda naman ng matanda ang palanggana at malinis na telang minsan nang ginamit ni tatay nang linisan niya ang sugat ko. Malakas ang resistensya ng kaibigan mo, Ruel. Dahil kinaya niya ang kamandag ng aswang na awok. Ano po? Aswang na awok? Oo. Aswang na awok ang umatake kay Tonyo. Tatang Sinto, tulungan niyo po ako. Hawak ng aswang na awak na yun ng tatay ko. Papatayin po siya kapag hindi ko po nahanap ang kuta niya. Huwag ka mag-alala, Tonyo. Dahil kasalanan ko nangyari sa'yo. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Tatang Sinto, paano niyo naman po matutulungan ang kaibigan ko? Ang totoo niyan ay isa kong antingero na napadpad dito dahil sa lalaking nakabuntis sa anak ko. Sa kahanap ko sa taong yon, hindi sinasadyang natagpuan ko ang kuta ng mga aswang na awok. Kaya masasamahan ko kayo pagpunta roon. Pero bago yon, kailangan magamot kagad ang sugat ni Tonyo. Mabilis na dinukot ng matanda ang kanyang bulsa at nakita ko ang isang kulay itim na bato. Ano po yan, Tatang Sinto? Ang tawag dito ay tambal na bato. Sinisip-sip nito ang kamandag ng ahas, laso ng aswang,
At kahit rabies pa ng nauulol na aso, ay kaya nitong tanggalin. Paano naman po gagamitin yan? Ididikit ko lang ito sa sugat mo, Tonyo. Saka natin hihintayin na kusa itong matanggal sa pagkakadikit. Kapag natanggal na po ang bato, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, wala na ang kamandag sa katawan ni Tonyo. Sige na po. Umpisahan niyo na. Gawin niyo na po, Tatang. Nang tuluyan na pong mawala ang kamandag sa katawan ko. Yun na nga ang ginawa ni Tatang Sinto. Idinikit niya ang tambal sa sugat ko. Pagkalipas ng 8 oras, nagbago ang pakiramdam ko. Naglaho rin ang sakit ng katawan ko. Ang malinis naman na tubig at tela ay dinasalan ni Tatang Sinto. Saka, ipinunas yun sa sugat ko. Laking gulat namin ng kaibigan ko nang biglang humilom ang mga sugat ko. Tatang Sinto, paano niyo po nagawa ang bagay na to? Kagaya na sinabi ko, isa kong antingero. Kaya kong magpagaling ng sugat gamit ang malalim na orasyong natutunan ko. Siguro ay may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana. Yun ay para tulungan kang matalo ang kasamaan ng pinakamabangis na aswang na awok. Kung ganun, sama-sama po nating talunin ng aswang na awok. Pagkatapos namin mag-usap, ay ipinaliwanag ko kay Tatang Sinto ang kakayahan ng aswang na awok. Kaya naman, ibinigay niya sa akin ang hawak niyang tambal na bato. Heto, gamitin mo muna ang tambal kong bato. Kahit na anong hawakan mo sa data, ay hindi uubra ang kanilang kapangyarihan. Magiging isa kang mahusay na manunugis at magkakaroon ka ng kakayahang kagaya ng sa bato. Wow! Grabe naman po. Ang astig pala ng tambal na yan, Tatang. Tama ka, Ruel. Hala, sige na. Maganda na kayo. At lulusog na tayo sa kuta ng mga aswang. Ngayon na ang tamang oras para tapusin silang lahat. Kung meron man akong dapat na ipagpasalamat ng mga oras na yun ay nang makilala ko si Tatang Sinto. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko magagawa ang bagay na to para iligtas ang tatay ko. Pagkatapos naming magplano, ay inihanda ko ang mga sandata ko. Kinuha ko ang pana at palaso. Dinampot ko rin ang karit at inilagay ko yun sa hita ko. Madilim na ang paligid nang magsimula kaming maglakad papunta sa kuta ng mga aswang. Halos tumagal yun ng ilang oras bago namin narating ang kinaroroonan ng mga ito. Pagdating namin dun, ay nakita naming maraming bantay sa pintuan pa lang. Saglit kaming nagtago sa malaking puno, hindi kalayuan sa kinaroroonan ng tarangkahan ng kanilang kuta. Mag-iingat kayo sa kilos nyo. Malakas ang pandinig ng mga aswang na awok. Dito lang ako maghihintay sa labas. Habang naroon kayo sa loob, gagabayan kayo ng malakas kong kapangyarihan gamit ang mabigat kong orasyon. Maraming salamat po, Tatang Sinto. Saka ka na magpasalamat sa akin, iyo, kapag nailigtas mo ng tatay mo. Hala, sige na. Mag-iingat kayo. Mabilis kaming nagtungo sa kinaroroonan ng kuta. Maingat kaming lumapit at dumaan kami sa kabilang pintuan. Binunot ko ang karit sa hita ko at agad kong inatake sa leeg ang isang lalaking nagbabantay roon. Tinakluban ko ang bibig niya para hindi siya makasigaw. Pagkatapos ay hinila naming dalawa ni Ruel ang bangkay nito palabas ng kuta upang hindi ito makita ng mga kasama niya. Ngunit nagulat kami ni Ruel nang pumasok kami sa pintuan ng bakod. Tumambad sa harapan namin ang pangkat ng mga alagad na aswang na awok. Nasaan yung tao sila na walang suot na pang itaas na damit? Tila pinaghandaan ng mga ito ang pagdating ko. Sinasabi ko na nga ba? At hindi ako maaaring nagkamali.
Ang mga kagaya mo talaga ay ganitong mag-isip. Nasaan si tatay? Pakawalan mo siya, hayop ka. Kagaya na sinabi ko, isang duelo sa pagitan natin dalawa ang dapat na magyari. Kapag nanalo ka, makukuha mo si Narding. Kapag natalo ko, Alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Kasama ng kaibigan mong yan. Mamamatay kayo sa loob ng kuta ko. huwag kang masyadong maging kampante, Diablong buang ka. Dahil hindi kita aatasan sa laban. Kapag nanalo ko, papatayin ko kayo. Kasama ng mga alagad mo. Yun ay kung mananalo ka sa akin. Umatras ang mga ito para bigyan ako ng daan papunta sa gitna. Ngunit pinigilan ako ni Ruel sa pamamagitan ng paghawak niya sa braso ko. Tol, teka lang. Ano? Sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, tol. Wala nang atrasan to. Lalabanan ko siya sa isang duelo. Patay kung patay. Pero tol, malakas siya. At hindi tayo nakasiguradong tutupad siya sa napagkasunduan. Alam mo naman ang mga aswang, tuso mga yan. Nakahanda ako sa maaaring mangyari. Maging sa kakayahan mo, tol. Magtiwala ka sa akin. Gawin mo kung ano ang pinag-usapan natin. Natigilan ako nang bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng bato mula sa bulsa ko. Lumitaw ang liwanag mula roon na para bang binigyan ako ng lakas sa aking katawan. Kaya natiyak kong ginabayan ako ng orasyon ni Tatang Sinto. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni tatay. Kaya nakita kong nakatali siya sa isang bangko. Nakapwesto siya sa gitna ng paglalabanan namin ng pinuno ng mga aswang na si Fernando. Nakilala ko siya dahil tinawag niya si tatay sa pangalan nito. Fernando, tigilan mo ang anak ko! Ikaw ang tumigil. Malas mo lang. Dahil maging ang kamatayan ng anak mo ay makikita mo na rin. Hayop ka! Pakawalan mo ako nito! At tayong dalawa maglaban ng makita mo ang hinahanap mo! Tay, huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko po kayo. Anak! Umalis ka na rito! Sige na! Iligtas mo ang sarili mo! Hindi po ako aalis dito, tay. Ililigtas ko po kayo. Tama na, Satsat. Simulan na natin ang laban. Saktong paglitaw ng bilog na buwan, nagpalit ng anyo si Fernando bilang aswang na awok. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang pag-angil sa paligid bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Pero bago yun, iniabot ko muna ang pana at mga palaso kay Ruel. Itinira ko sa kamay ko ang karit. Sa palagay mo ba, kaya akong patayin ng sandata mo na yan? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagpapatawa. At oo, alam ko kasi na ganito ka lang kahina. Nagkakamali ka. Tao ka lang at wala kang laban sa akin. Subukan mo nang makita mong hinahanap mo, Diablong buang ka. Kampante talaga ako na mananalo ko sa laban namin dahil alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos at ni Tatang Sinto. Unang umatake sa akin si Fernando. Kinalmot niya ako at tinamaan niya ako sa likod. Kaya naman, humalakhak siya ng malakas na sinabayan naman ng malakas na sigaw ng kanyang mga alagad. Ngunit sa sunod niyang pag-atake, naiwasan ko ang mga yon at gumanti ako sa kanya ng 2 magkakasunod na saksak sa kanyang tagiliran.
Bumulwak ang dugo mula roon. Natigilan siya dahil hindi naghihilom ang sugat niya. Teka! Ano to? Ano nangyayari? Huwag mo nang alamin. Dahil natitiyak ko sa'yo. Nakatapusan mo na! Mataas akong tumalon para itarak sa balikat niya ang talim. Ngunit nakaiwas siya at gumanti siya ng kagat sa braso ko. Ayop ka! Bunutin mo ang pangil mo sa braso ko! Nakakasuka ang amoy ng laway mo! Hindi nagagana sa akin ang kamandag mo! Dalawang magkakasunod na pagsiko ang ginawa ko sa mukha ng aswang na si Fernando. Kaya naman, natanggal ang pagkakakagat niya sa braso ko. Kagaya ng inaasahan, gumaling agad ang sugat ko. Dahil dun, mas lalong nagalit si Fernando. Hindi maaari. Kilala ko ang kanyang kakayahan na. Sa tingin ko, may tumutulong sa'yo. Hindi patas ang laban. Mga kasama, hanapin ninyo ang matandang salamangkero. Nasa paligid ng siya! Dahil sa narinig ko, hindi ko napigilan ang pagpulasan ng mga alagad ni Fernando. Si Ruel naman ay agad na kumilos dahil nagkagulo na. Tinakbo niya ang kinaroroonan ni tatay para iligtas ito. Kaming dalawa naman ni Fernando ay mas lalong tumindi ang labanan. Maraming beses ko siyang tinamaan sa katawan at halos mapuno ng dugo ang katawan niya. Ano? Lalaban ka pa ba, ha? Mabangis na aswang pala, ha? Tumigil ka! Hindi ako makakapayag na matalo mo ako ng ganito kadali! Tanggapin mo lang ang katotohanang mahina ka. Ngayon, ikaw mismo ang bubulagta sa sarili mong kuta at ikahihiya ka ng mga alagad mo na makakakita sa'yo. Tama na! Tama na! Ayoko nang marinig pa ang sasabihin mo! Tuluyan na kaming nagpambuno. Ubusan talaga ng lakas at walang gustong magpatalo sa aming dalawa. Tumagal ng halos ilang oras ang labanan namin. Maya-maya pa ay pumasok na rin sa kuta si Tatang Sinto at hinarap nito ang mga alagad ng pinuno ng mga awok na si Fernando. Sa dami ng dugong kumapit sa damit ng matanda, natiyak ko na napatay niya na ang mga aswang na inutusan ni Fernando para hanapin ito. Kaya naman, mas lalong sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga alagad ni Fernando at ng mga kasama ko hanggang sa matalo nila ang mga kalabang aswang. Tonyo! Sige na! Gawin mo na ang plano natin! Dinukot ko sa bulsa ko ang tambal na bato. Ikinulong ko yun sa kamao ko. Saka ko sinugod si Fernando. Tinamaan ko siya ng suntok sa dibdib. Dahil dun, pasadsad siyang napatras, kasunod ng pagbabago ng kanyang anyo bilang tao. Hindi. Anong nangyari sa akin? Bakit nawala ang pagiging aswang ko? Anong nangyari? Hinigop ng bato ang kakayahan mo magpalit ng anyo. Ibig sabihin lang nun, naglaho na rin ang lakas mo. Kaya humanda ka sa akin, Fernando. Dahil katapusan mo na! Habang mahina si Fernando, sinamantala ko ang pagkakataon para atakihin siya ng saksak sa balikat gamit ang matalas kong karit. Sinundan yon ng pagbaon ng palaso sa mismong dibdib nito mula sa pana naman ni Ruel. Mabilis kong nilapitan ang kinaroroonan ni Fernando. Saka ko nilasdas ng tuluyan ang kanyang leeg. Diablong buang ka. Kahit malakas ka, may hangganan pa rin ang kapangyarihan mo. Nanghihiram ka lang din sa lakas.
ng pagiging aswang mo. Hindi makapagsalita si Fernando dahil hawak nito ang kanyang laslas na leeg para pigilan ang dugong umaagos mula sa nakabuka niyang sugat. Sa pag-ikot ko naman, sinaksak ko ang kanyang likod at napasigaw siya sa sobrang sakit. Siguro naman ay tatalab na sa'yo ngayon ang sandata ko. Hiya! Ubod lakas kong sinaksak ang talim sa kanyang sikmura at winakwak ko ang kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa. Saka ko hinawakan ang tagsuri ko at ibinuhos ko ang kamandag ng kobra sa sugat niya. Nang pumasok ang likido sa sugat mismo ni Fernando, nagkikikisay kagad ang katawan nito. Nagkulay ube ang mukha nito habang nakatirik ang kanyang mga mata. Sumuka siya ng dugo, kasunod ng pagliyab ng buo niyang katawan hanggang sa maging abo siya. Saka ko lang naramdaman ang panghihina ng katawan ko. Sina Ruel, tatay at tatang Sintu naman ay lumapit sa aking kinaroroonan para alalayan akong tumayo. Natalo namin ang lahat ng mga aswang at napatay ko ang pinakamabangis na aswang na awok. Pagkatapos naming sunugin ang kuta ng mga aswang, umalis kami sa lugar na yon. Nalaman ko na si tatay pala ang nakabuntis kay Gracia. Iniwan ni tatay si Gracia dahil natakot ito na baka madama ito sa problema ng pamilya namin dahil sa mga aswang. Ang hindi namin alam ni tatay, si tatang Sintu pala ang pinakamalupit na salamangkero, kaya humingi ng tulong si Gracia sa kanyang ama para naman tulungan si tatay. Sobra kaming nagpasalamat sa mag-ama dahil sa kanila nabigyan ng hustisya ang nangyari kay nanay. Sa ngayon, wala nang gumagambalang aswang na awok sa baryo namin. Tahimik na kaming namumuhay sa baryo ng Pag-asa, kasama ang kapatid ko sa ama na si Lino. Kaya naman, wala na akong mahihiling pa sa buhay na meron kami dahil nabuo ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang istorya ko. Lubos na nagpapasalamat, Tonyo. Sa bawat ugnayan ng mag-ama, hindi maiiwasan ang tampuhan, galit o hindi pagkakaunawaan sapagkat kapwa sila tao na may damdamin, sugat at sariling paninindigan. May mga sandaling tila nagkakalayo ang kanilang mga puso, lalo na kung may sakit na dinadala o hustisyang hinahanap para sa mahal sa buhay na nawala dahil sa kadiliman ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi madaling mapatid. Ang dugong nag-uugnay at ang pagmamahal na mas malalim pa kaysa sa anumang alitan. Ang tampuhan ay parang unos lamang na lilipas. Kapag humupa na, muling sisikat ang araw ng pag-unawa, pagpapatawad at pagtanggap. Sapagkat kahit pabali-baligtarin man ang mundo, ang kanilang landas, mananatili pa rin ang katotohanang sila ay mag-ama. Tinawag upang magmahal, magdamayan, at maging sandigan ng isa't isa hanggang sa huling sandaling ipinagkaloob ng Panginoon sa kanilang buhay. Sabi nga sa Kolosas, Kabanata 3, Talata 13, magpahinuhod kayo sa isa't isa at magpatawaran kung ansino man ang may hinaing laban sa iba. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang gawin nyo.
Sa huli, ang galit ay napapagod. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman sumusuko. Maaaring magkalayo ang loob paminsan-minsan, ngunit ang puso ng mag-ama ay laging may daan pabalik sa isa't isa. Sapagkat higit sa anumang tampuan, ang yakap ng kapatawaran at ang alaala ng pinagsamahan ang patuloy na magbubuklod sa kanila hanggang sa huling tibok ng oras na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.